Nakatingin ang lahat ng mga estudyante sa kanilang dalawa ni Ethan sa mga oras na yon. Ang isang estudyanteng lalaking mataba sa bandang gilid nila ay nakatulala sa kanilang dalawa ni Ethan, habang ang hawak nitong ice cream cone ay natutunaw na sa mga kamay nito. Ang grupo naman ng mga estudyanteng babae ay parang mga naengkanto habang nakatingin sa kanilang dalawa ni Ethan. Parang hindi humihinga ang mga ito at inaabangan ko anong pakay ni Ethan sa kanya. Hindi siguro inaasahan ng mga ito na lalapitan siya ni Ethan, lalo na sa harap ng maraming estudyante. "Do you have class tonight?" Pati na rin ang boses nito ay nakakapanghina. Ang sarap pakinggan ng boses nito. Nasalo na ata nito ang lahat ng magandang katangian. Meron. Bakit? Halos magkadabulol na niyang tanong dito. "What time you will go home?" Napakurap-kurap si Carissa sa tanong ni Ethan. Bakit kaya nito tinatanong kung anong oras siya uuwi? Anong pakay nito sa kanya? Imposible namang hihintayin siya nito dahil gusto siya nitong ligawan. Nanlaki tuloy ang kanyang mga mata nang maisip niya na baka gusto nitong mapagturo o magpagawa ng assignment nito. O baka pagagawain siya ng mga projects nito? Hindi ako matalino. Si Jonah yung matalino. Mukha lang akong nerd. Napatabingi tuloy ang kanyang ngiti habang nakatingin lang to sa kanya. "What?" Tila naguguluhang tanong ni Ethan. Hindi ako matalino. Magpapagawa ka ba ng project mo kaya tinatanong mo ko kung anong oras ako uuwi?" Hindi na niya inaasahan nang ngingiti ito ng kaunti. Parang tumalon tuloy ang kanyang puso sa sandaling iyon. Anak ng food spa, mas lalong pogi kapag nakangiti. Pasimple siyang humawak sa kanyang dibdib dahil hindi ata kinakaya ng puso niyang simpleng pagngiti nito. "Hindi ako magpapagawa ng project sa'yo. I'm one of the top student here. Aside from that, magkaibang course natin." Gusto ni Carissa na mapatili dahil may kaunting ngiti pa rin to na natural na namumula-mulang labi nito. Pinigilan niya lang ang kanyang sarili dahil magmumukha talaga siyang weird kung bigla na lang siyang titili. "Ah, ganun ba? Bakit mo naman tinatanong kung anong oras ako uuwi?" Muntik na si Carissa na matumba dahil sa sinabi nito. Mabuti na lang, napahawak siya muli sa table. Bumuntong hininga to at may kinuha to sa bulsa nito. Pakiramdam ni Carissa nangangatog ng buong katawan niya dahil sa mga nangyayari ngayon. Tama bang rinig niya? Kinukuha nito ang cellphone number niya? Digits ko? Cellphone number ko? As in cellphone number ko? Di makapaniwalang tanong niya. Yeah. Tila naiinip na to habang inaabangan itong sabihin niyang kanyang cellphone number. Bakit ba kinukuha ang number ng isang tao? Napakagatlabi tuloy siya sa sinabi ni Ethan. "I want to be your boyfriend." Walang ganang sagot ni Ethan, ngunit nangimbal ata nito ang katawang lupa niya. Nalaglag halos ang kanyang panga sa sinabi nito. Sabay-sabay napasinghap ang mga estudyante dahil sa sinabi ni Ethan. Nalaglag pa si Jonah sa inuupuan nito dahil sa pagkakabigla nito sa sinabi ni Ethan Kiefer. "Your number please." Iniabot ni Ethan sa kanya ang cellphone nito. Hindi ni Carissa alam kung paano niya hawakan ang cellphone nito dahil nangihina ang kanyang buong katawan. Ethan, hindi ko akalain na ganun ko kaganda para masabi mo yan." "Well, sabi rin naman ng lola ko maganda ko, pero ngayon ko lang yun napatunayan." Inipit niya pa ang ilang hibla ng kanyang buhok sa likod ng kanyang tenga. Parang napapangiti ito ng paunti-unti dahil sa kanyang sinabi. "Give your number to me." Nakatulala lang si Carissa sa gwapong mukha nito. Hindi pa kasi siya nakaka-move on sa mga nangyayari. Hindi siya makapaniwalang gugustuhin siya maging nobya ni Ethan. Tumayo si Jonah at ito na mismo ang kumuha ng cellphone ni Ethan. "Ito yung number ng kaibigan ko. Single yan at wala pa nagiging boyfriend kahit isang beses. Kung forever ang hanap mo, nasa tamang tao ka na. Huwag sana magbabago ang isip mo." Sabi ni Jonah kay Ethan pagkatapos itong isave ang kanyang number sa cellphone nito. "Thanks.
Tinago na ni Ethan ang cellphone nito, samantalang nakatitig lang si Carissa kay Ethan. Pakiramdam niya kasi, nananaginip lang siya. 10:00 ang uwian namin, may sariling kotse tong kaibigan ko, pero pwede mo naman siyang sabayan pa uwi. Napabuntong hininga naman muli si Ethan. Fine, I'll come back tonight. Nagdadrugs ka ba? Wala sa sariling tanong ni Carissa kay Ethan. See you later. Tipid tong ngumiti bago to tumalikod sa kanilang dalawa ni Jonah. Doon pa lang siya napaluhod muli nang tumalikod to. Nababaliw na ba ako, friend? Totoo bang nilapitan ako ni Ethan? At gusto niya maging jowa ako? Baka nagdadrugs ngayon? Napakagatlabi siya at niyakap niya mahigpit si Jonah. Parang gusto ko na mag-uwian. Huwag mo namang ubusin ang baby cologne ko. Pagsaway sa kanan ni Donna, habang winiwiksi ni Carissa ang baby cologne nito sa buong katawan niya. Nasa restroom sila ngayon ng kanilang campus, katatapos lang ng klase nila, at hinila muna niya si Jonah papuntang restroom. Gusto niya kasing maging presentable kapag humarap siya kay Ethan ngayong gabi. Nag-text na kasi to sa kanya na naghihintay ito sa gate 4 ng kanilang campus. Labis na excitement tuloy ang nararamdaman ni Carissa. Nagsipilyo pa siya at naglagay na kaunting pulbos sa kanyang mukha para naman maging fresh siya kahit papano. Bilisan mo na, baka magbago pang isip na maniligaw mo. Sinuklay niya pa ng ilang ulit ang kanyang buhok bago siya nakontento. Ako rin, kinakabahan, baka kasi magbagong isip ni Ethan. Baliwalang sabi ni Jonah habang papalabas sila ng restroom. Napa-sign of the cross tuloy si Carissa at napausal ng munting dasal. Lord, wag mo po sana hayaang magbagong isip ni Ethan. Paano Carissa, mauna na ako sa'yo. Nasa kabila yung kotse ko. Huminga siya na malalim bago niya niyakap si Jonah. Ipagdasal mo ako, friend. Ipagtitirik pa kita ng kandila. Don't worry. Pabiro ni Carissa tong hinampas sa braso nito. Nagyakapan pa muna sila bago tutuluyang umikot na sa kabila. Samantalang palakas ng palakas ang tibok ng kanyang puso habang naglalakad siya papunta sa gate 4 kung saan naghihintay si Ethan Kiefer. Nang matanaw ni Carissa ang kotse nito, natapilok pa siya dahil sa sobrang kabang nararamdaman niya. Tinted ang kotse ni Ethan kaya hindi niya sigurado kung nakatingin ba to sa kanya. Lumapit siya sa kotse nito at kinatok niya ang bintana ng kotse nito. She tried her best para magpa-cute ng kaunti. Inayos niya pang kanyang makapal na salamin. Wala pang ilang segundo nang ibaba nito ang bintana ng kotse nito. Seryoso ang mukha nito habang nakatingin sa kanya. Hi Ethan! Masiglang bati ni Carissa. Hope it's open. Walang kagana-gana nitong sagot sa kanya. Nahihiya si Carissa pero sinunod niya ang utos nito. Dahan-dahan siyang pumasok sa kotse nito. Ang lamig ng aircon sa loob ng kotse nito, kaya naman mas lalo tuloy siyang kinabahan. Sinabi niya ang kanyang address. Tahimik lang to habang bumabiyahe sila, kaya tuloy nahihiya siya. Pasimple lang siyang pasuyap-suyap dito. Kung siya lang ang masusunod, gusto niyang titigan magdamag ang gwapong mukha ni Ethan. Ngunit sa ngayon, kontento na siya sa pasuyap-suyap sa seryosong mukha nito. Kumain ka na ba, Ethan? Naisip ni Carissa na kausapin to, kahit rinig na rinig niya ang malakas sa tibok ng kanyang puso. Narinig niya kasing kumulo ang tiyan nito. Nakaramdam siya ng kaunting pag-aalala na baka hindi pa to kumakain. Lumingon to saglit sa kanya. Baka kasi hindi ka pa kumakain. May pagkain sa bahay namin. Do you know how to cook? Oo naman. Nakangiti niyang sagot. If it's okay to you. Napahikab na ito at halatang pagod na. Ang gwapo naman niya kapag naghihikab. Bakit kaya bawat kilos niya lalo siyang gumagwapo? Tanong ni Carissa sa kanyang sariling isip. Oo, ayos lang naman sa akin. Kung gusto mo dumaan ka na muna sa bahay namin para makakain ka. Umiling siya. Kasama ko yung lola ko. Your parents? Tanong ni Ethan at muli na naman tong humikab. Mukhang antok na ito.
Wala na akong magulang? Tumingin to sa kanya. Oh, I'm sorry. Ngumiti siya ng tipid. Ayos lang. Konting katamhikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Ayoko ng leftovers. Maya-maya'y sabi ni Ethan. Napangiti si Carissa dahil medyo supladong pagkakasabi nito. Para tuloy isa tong spoiled na batang mayaman na pinalaki sa luho, but in a cute way. Why are you smiling? Kunot noong tanong ni Ethan habang nagmamaneho to at palingon-lingon sa kanya. Natutuwa lang ako sa'yo, hindi ka pala kumakain ng iniinit na pagkain. Huwag ka mag-alala, ipagluluto na lang kita ng bagong food. Tiningnan lang siya ni Ethan at seryoso na itong nagmamaneho. Is that your house? Tanong ni Ethan na makarating sila sa tapat ng bahay nila. Ngumiti si Carissa muli. Oo, nakakatakot ba? It's old but nice. Simpleng papuri nito sa kanilang bahay. Parang bahay kasi ng mga Kastila ang bahay nila. Ito na lang ata ang natitirang bahay na ganito sa lugar nila at kakaunti na lang sa buong Pilipinas. Salamat. Halika, ipagluluto na kita. Nauna na si Carissa na bumaba ng kotse nito. Mabuti na lang, wala nang tao sa labas ng kalsada dahil gabi na. Walang makakakita kay Ethan. Baka kasi isipin ng mga kapitbahay niya, may artista siyang kasama. Sumunod to sa kanya, pagkatapos itong ilak ang kotse nito. Panay ang hikab nito at halatang inaantok na. Puyat ka no? Friendly niyang tanong kay Ethan habang binubuksan niyang kanilang antik na lumang gate. You have a good set of teeth. Bali walang puri ni Ethan sa kanyang mga ngipin. Namula tuloy ang pisngi ni Carissa dahil sa sinabi nito. Napapansin pala nito magaganda niyang mga ngipin. Sabi nga ng lola niya, yan daw ang asset niya, kaya inalagaan niya tagang mabuti ang mga ngipin niya. Salamat, ikaw rin naman. Nag-iwas siya ng tingin kay Ethan. Dahil nakatingin to sa kanya. Muli siyang napatingin dito. Nothing. Parang nabigla lang tong sabihin yun. Hindi ako weird. Napapangiting sagot ni Carissa kay Ethan. Narinig naman niya ang sinabi nito. Sabay silang naglakad papasok sa kanilang bahay. May 2 puno pa sila sa gilid bago makapasok sa bahay nila. Bakit naman ako ma-offend? Totoo namang mukha kong weird, pero hindi ako weird. Medyo baliw lang talaga ako. Muli si Carissa nang umiti dahil gusto niyang pag-aani ng pakiramdam ni Ethan. Nahalata niya kasing nailang to ng kaunti. Baka iniisip nitong magagalit siya sa sinabi nito. Nakakaloka lang talaga sa school natin. Kapag kakaiba ang trip mo sa buhay, doon ka sa outer space. Pero mas okay na rin yon dahil mas masaya naman kami sa outer space. Outer space? Kunot noong tanong ni Ethan sa kanya. Binubuksan naman ni Carissa ngayon ang front door ng antik na bahay nila. Marahil tulog na ang lola niya. Outer space ang tawag namin sa table namin sa study area, sa stable namin sa canteen, sa table namin sa library. Di ba nasa dulo palagi kami? May mga kutong lupa kasing estudyante ang nagsabi sa amin na doon lang kami pwedeng umupo. Kunot na o pa rin to. I didn't know about that. Na makapasok sila sa kanilang bahay, napansin niyang nagandahan to sa bahay nila. Ayos lang naman sa amin. Ayaw rin naming makihabilo sa mga kutong lupang estudyante. Masaya na kami ni Jonah sa dulo. Tahimik lang to habang sinusundan siya papunta sa kusina nila. Anong gusto mong ulam? Pag-iiba ni Carissa ng topic nila. Napatingin to sa dining table nila. Naroon ang niluto niyang adobo kagabi. Marami pa yon at nakatakip lamang ng transparent na takip. That one. Tinuro nito ang adobo. Akala ko hindi ko kumakain ng leftovers. That's a joke. Hindi lang ako marunong mag-deliver ng joke. Napangiti si Carissa sa sinabi ni Ethan. Muli itong napatingin sa kanyang magandang ngiti. Ikaw talaga? O sige, iinitin ko lang to. Mupo ka na muna dyan. Patingin-tingin to sa paligid ng bahay nila.
Napansin nitong malinis ang bahay nila. Iniinit na niyang adobo at garlic rice bago niya yun inihain sa harapan nito. Oo, busog pa ako. Kumain na ako kanina. You cook this? Tanong ni Ethan pagkatapos itong tikman ang luto niya. Masarap ba? Kinakabahang tanong ni Carissa. Pasensya ka na. Ipagluluto na lang kita ulit. Napansin niyang napapangiti dito at muling kumain. Mukhang sarap na sarap to dahil nagsandok pa tong muli ng kanin at halos ubusin nito ang manok sa adobo. Pinipigilan ni Carissa na kiligin ng husto habang pinagmamasdan tong kumain. Para itong artista sa isang commercial habang kumakain to. Bakit kaya pati pagmuya nito napakagwapo din? Pati ang paggalaw ng panga nito nakakadagdag sa kagwapuhang taglay nito. Higit sa lahat, kinikilig siya dahil mukhang nasasarapan to sa luto niya. Ngunit biniro lang siya nito kanina na hindi masarap. Hindi pala masarap ha? Naubos mo nga oh. Biro niya na matapos tong kumain. Napatitig siya sa gwapong mukha nito nang umitito ng isang napakagandang ngiti. Walang lasa? Nakangiting sabi ni Ethan. Pagkatapos nitong uminom ng tubig. Sakalin kaya kita dyan. Napapangiti rin tuloy si Carissa dahil nakikipagbiroan to sa kanya. You're welcome. Kung gusto mo palagi kang kumain dito sa amin. Iniligpit na niya ang kinainan nito. Samantalang nakatingin lang to sa bawat kilos niya. Pag-iisipan ko, hindi kasi masarap. Lumingon siya rito at napangiti to ng kaunti. Mukhang natatawa to sa reaksyon niya. Ako kayang pinakamasarap magluto dito sa barangay namin. Thanks for the food, I'm going home. Tumayo na ito halatang nabusog to sa kinain nito. You're welcome. Salamat rin sa paghatid sa akin. Hinatid ni Carissa to hanggang sa tapat ng gate nila. Sinasagot mo na ba ako? Maya-maya'y tanong ni Ethan na nagpagising sa buong katawang lupa ni Carissa. Nililigawan mo ba ako? Halos magkadabulol niyang tanong. Nag-iwas to ng tingin sa kanya. Crush mo ko? Tanong niya. Napangiti to sa tanong niya. Konti. Medyo nakangiting sagot ni Ethan. Napakagatlabi tuloy siya sa sagot nito. Sa susunod na kita sasagutin kapag marami ka ng feeling sa akin. Napansin ni Carissa na nailang to ng kaunti. It will never happen. Bulong ni Ethan sa sarili nito, kaya hindi ni Carissa yun narinig. O sige na Ethan, mag-iingat ka sa pag-drive mo ha. Drive home safe. Huwag mo ko masyadong isipin. Sasagutin rin naman kita soon. Pinipigilan nitong mapangiti, kaya mas lalo tuloy siyang kinikilig. Pumasok na to sa kotse nito. Kumaway pa si Carissa at nag-flying kiss bago to nagmaneho ng kotse nito. Nang makalayo na ang kotse ni Ethan, doon pa lang si Carissa nagtatalon at nagsasayaw sa tapat ng gate nila. Oh my God! Thank you Lord, ang ganda-ganda ko talaga. Kumekembot-kembot pa siya habang ang saya-saya niya. Hindi ni Carissa alam, nakikita pa siya ni Ethan sa side mirror nito. Napangiti na lang to na makita siyang sumasayaw-sayaw. What the? You ate in her house, bro? Tumawa ng malakas si Ben habang si Jacob naman ay napapailing. Yo, it's disgusting, bro. Kumunot ang kanyang noo sa sinabi ni Ben. Wala bro. Tawa pa rin ang tawa si Ben habang si Jacob rin ay nakabungis-ngis samantalang nakatingin lang si Russell sa kanya. Ethan, I think you will won again. Tinapik ni Ben ang kanyang balikat habang si Ethan naman ay nakaupo sa study area nila. Nakapatong pa ang dalawa niyang paa sa isang upuan. Tamad na tamad kasi siya sa araw na yon. Palagi naman ako nananalo. Tumawa uli na malakas si Ben. Hindi ko akalain nakakagat ka sa deal natin. Ayaw mo talagang ipamigay ang kotse mo. Mukhang tuwang-tuwa si Ben dahil sineseryoso ni Ethan na kanilang napagkasunduan. You will kiss her, hug her, and spend the night with her? Tanong ni Jacob
habang naglalaro to ng game sa bagong gadget na binili nito. Yeah, Twin McLaren. Sagot ni Ethan. Halos masuka naman si Ben at Jacob, samantalang tahimik lang si Russell. Ew, that gross. Kung ako sa'yo, bibili na lang ako ng bagong kotse kaysa halikan ko yung baduy na babaeng yun. Naisip ni Ethan tuloy si Carissa. Kagabi, naging maayos naman ang una nilang pag-uusap. Malinis naman to sa katawan, kaya hindi naman siya nandidiri. But she's not his type of girl. Malayo to sa mga tipo niya. Ang gusto niya sa babae, yung sobrang maganda, sobrang sexy at sobrang hot. Malayong malayo kay Carissa na gusto niya. Kaya alam ni Ethan sa kanyang sarili na hinding-hindi niya to magugustuhan. She's clean and she has a good set of teeth. Pipikit na lang ako. Hinding-hindi ko ibibigay ang kotse ko. Lalong nagtawanan ang mga kaibigan ni Ethan. Let's see kung hanggang saan naabot ang lakas ng sikmura mo, Ethan. I can't even talk to her. She's so weird. Ani Ben. She's nice. Maayos naman siyang kausap. Ken, maybe this is wrong. Sabat ni Russell sa usapan nila magkakaibigan. I know. Kaya ibahin na lang natin ang deal. Ayoko rin minadadamay na inosenteng tao. Suhestyon ni Ethan dahil hindi rin niya gusto ang deal na yon. No way. Hindi ko makakalimutan na pinagbasurero mo ako for 3 days. Sagot ni Ben. Napangiti tuloy si Ethan. Mukhang ginagantihan talaga siya nito. Naging malulupit kasi ang mga utos niya noon sa tuwing natatalo ang mga to. Pero wala namang inosenteng involved. No, Ethan? Bro, a deal is a deal. Napabuntong hininga na lang siya. Napapailing na lang si Russell. Speaking of the devil, tumingin ka sa likuran mo, papalapit ng soulmate mo? Todo ngising sabi ni Ben sa kanya. Hindi ni Ethan mapaliwanag ang biglaang pagtibok ng puso niya paglingon niya kay Carissa. Marahil kinakabahan lang siya. Nakangiti ito na matamis na ngiti habang nakatingin sa kanya. May hawak-hawak tong dalawang Tupperware. Napakunot noo siya. Bakit ba siya biglang kinabahan na makita niya to? Why are you here? Medyo suplado ni Ethan na tanong. Ngumiti ito at iniabot sa kanyang harapan ang dalawang blue Tupperware na hawak nito. Lumapit pa to ng kaunti sa kanya. Muli niyang naamoy ang mango flavor na cologne nito. Kagabi pa niya iniisip ko anong flavor ng baby cologne na masarap sa kanyang pang-amoy. Pigil naman ang pagtatawanan ni Jacob at Ben habang nakatingin ng ibang mga estudyante sa kanilang dalawa ni Carissa. Medyo malayo ang mga estudyante dahil ayaw nila ni Ben na may lumalapit sa kanilang grupo. Para sa'yo, niluto ko yan. Baka kasi hindi ka na naman kumain. Baka malipasan ka na naman ng gutom. Napalunok si Ethan at tinanggap niya ang mga yon. Wag mo na akong hintayin mamaya dahil wala kaming klase ngayon. See you tomorrow. Mukhang nahihiya to ng husto sa kanya. Ngumiti ito at kumaway pa bago to nagbadaling tumalikod at naglakad palayo sa kanya. Para naman si Ethan na tanga na nakatingin pa rin dito kahit malayo na to. Nakakunot ang kanyang noo. Bro, baka may gayuma yan. Ang lakas ng tawa ni Ben at aagawin niya sana nito ang Tupperware ngunit tumayo na siya at inilagay yon sa kanyang bag. Uuwi ka na? Tanong ni Ben. Huwag mong kakainin yan, baka may gayuma yan. Hindi na lang ni Ethan pinansin si Ben kahit nagtatawanan pa ang mga ito. Lumakad na siya papunta sa kanyang kotse. Pagpasok niya sa kanyang kotse, napabuntong hininga siya. Mukhang nakokonsensya ata siya sa kanyang gagawin kay Carissa. Binuksan ni Ethan ang kanyang bag at kinuha ang Tupperware na binigay nito. Nakaramdam kasi siya ng gutom na maalala niya kung gaano kasarap ang luto nito kagabi. Napangiti siya ng kaunti na may sticky note pa itong iniwan sa ibabaw ng Tupperware. Ito, future boyfriend. Napailing siya sa simpleng note na yon. Hindi niya mapaliwanag ang masayang pakiramdam na nararamdaman niya. He's enjoying the deal right now. Pagbukas niya ng Tupperware,
Naamoy ni Ethan agad ang mabangong ulam na niluto nito. Kaldereta yon, may mga putas pa sa gilid. Ang isang Tupperware naman ay punong-puno ng kanin. Isinara niyang muli ang Tupperware at inilagay niya yon sa bag niya. Kakainin agad niya yon pagdating niya sa condo unit niya. Napapangiti tuloy siya habang nagmamaneho. Natatawa kasi siya sa mga hair clip na buhok ni Carissa kanina. 2 malaking ibon yon. Napakunot na lang bigla ang noo niya na ma-realize niyang iniisip niya to. Damn! Baka may gayuma nga yung babaeng yon. Pagdating ni Ethan sa kanyang condo unit, sinalubong agad siya ng alaga niyang pusa. Itim na pusa yon na napakataba. Ming, did you miss me? Kinarga agad niya si Ming. Dinilaan nito ang kanyang pisngi at halatang na-miss niya to. Hindi ni Ethan maintindihan kung bakit excited siyang kumain ng luto ni Carissa. Ininit agad niya sa microwave ang ulam at kanin. Ipinato niya sa lamesa si Ming habang sinimulan na agad niyang kainin ang kaldereta at kanin. Hindi siya nagkamali. Masarap nga yun. Mas masarap pa sa mga luto ng katulong nila sa mansyon. Simula kasi nang lumapit siya sa kondo, hindi na siya kumakain ng lutong bahay. Dahil tamad siya magluto, panay fast food at instant food lang ang kinakain niya. Nakatingin sa kanya si Ming habang kumakain siya. Napangiti si Ethan dahil tumalikod si Ming. Napadighay pa siya nang maubos niya lahat ng laman ng Tupperware. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.